Lord, narito ko, Panginoon, nagpapakababa. Kayo, Panginoon, may taas sa aking buhay. Ama, mangusap ka sa aking mga labit, puso't isipan, upang, Panginoon, makarating sa buong mundo ang mensahe mo nga dapat marinig ng mga tao sa buong mundo. Ama, kayo, Panginoon, ang manguna sa akin. Nawa ang makarinig nito ay sila'y mapagpala, magpakumbaba, magsisi sa mga nagawang kasalanan. Ama, salamat, Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid ko sa Panginoon dito sa buong mundo, ito yung mensahe nga pinaparating sa inyo ng Panginoon sa buong mundo. Pasensya na kayo kung ako'y prangkahan, magsalita, dahil yan ang nais ng Panginoon na iparating sa inyo sa buong mundo. Hindi lang sa inyo, sa buong mundo ng mga tao. Itong mga salita niya ay masakit, pero tanggapin natin dahil ang Panginoon ang nagsasalita sa atin mga puso. Amen. Hallelujah. Topic po natin, Roma chapter 1 verse 18 hanggang 23. Introduction. Mga talatang tumutukoy sa mga taong ayaw tanggapin ang Diyos at nagpatuloy sa kasalanan at hindi nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos at magsisi sa lahat nilang mga kasalanan, at makikita ito sa Biblia. Yan. Letter A. Mga talata laban sa pagtanggi ng mga tao sa Diyos. Number 1, makikita natin sa Roma chapter 1 verse 18 hanggang 23. Nabanggit ko kanina. Ang sabi doon, ang paghuhusga ng Diyos ay ibinabato sa lahat ng mga kasalanan ng mga tao na nagpapakita ng katotohanan ang Diyos sa buhay nila, pero ayaw tanggapin ng maraming tao ang Diyos na tagapagligtas at nagpapatawad sa mga kasalanan nila. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Nandito yung mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa inyo. Nawa, Panginoon, ito po ay makarating sa inyo na mensahe ng Panginoon na pinaparating sa buong mundo. Hallelujah. At makikita din po natin dito sa number 2, sa pangalawang Tesalonica chapter 2 verse 10 hanggang 12. Sabi doon, at sila hindi nanampalataya sa katotohanan upang sila'y maligtas, at nagpatuloy pa sila sa paggawa ng kasalanan sa mundo. Yan. Ang mga tao, ayaw nila ang kaligtasan, gusto pa nila sa kasalanan. Nandito ng Panginoon sa atin buhay sa lupa, dinala ang kanyang kaisa-isang anak para pumunta dito sa lupa para iligtas ang mga taong makasalanan. Pero ang mga tao matigas, ayaw tanggapin ang Panginoon sa buhay nila. Patuloy pa rin sila sa kasalanan sa mundo. Letter B. Mga talata laban sa pagpapatuloy sa kasalanan. Number 1, makikita po natin sa unang Juan 3 verse 6 hanggang 8. Ang sinuman tao na tanggapin ang Diyos sa puso niya ay hindi na siya magkakasala, at sila ay makakasama sa kaharian ng Panginoon sa langit, sapagkat ang kasalanan ay mula sa Diablo
ay nagkakasala mula pa sa simula. Yan. Ang mga tao daw po, pag tinanggap ng Panginoon sa kanyang buhay, sa kanyang puso, makakasama sila sa kaharian ng Panginoon. Pero pag nagpatuloy daw ang mga tao sa mundo sa kasalanan, mapupunta sila sa diablo. At diablo ang makakasama nila sa buhay nila. Hallelujah. Patuloy sila na magkakasala. Number 2. Makikita po natin sa Hebreo 10. Verse 26 hanggang 27. Sapagkat kung mayroon tayong sinasadyang pagkakasala, pagkatapos na makilala natin ang katotohanan, wala na tayong hinihinging sakripisyo para sa mga kasalanan. Yan. Once daw ang tao ay tinanggap ang Panginoon sa kanyang buhay, wag halimbawa daw nagkasala, hindi sinasadya, pwede naman humingi ng tawad sa Panginoon at magpakumbaba, pagsisihan muli ang nagawa niyang kasalanan. Patatawarin ulit siya ng Panginoon. Hallelujah. Basta wag lang magpatuloy sa kasalanan. Hallelujah. Letter C. Mga talata tungkol sa pagtanggap sa Diyos at pagbabago ng mga tao dito sa mundo. Hallelujah. Number 1, makikita po natin ito sa pangalawang Pedro chapter 3 verse 9. Ang sabi doon, hindi naman ang Diyos ay napagod sa paghihintay, ngunit nagpapakita ng pagpapahinuhod na nasa na ang lahat ng mga tao ay magbalik loob sa Diyos at magsisi sa lahat nilang mga kasalanan. Ang Panginoon nakahanda lagi sa kanyang mga anak kasi mahal ng Panginoon ang kanyang mga anak sa mundo. Nandyan lang siya, naghihintay. Hinihintay lang ang mga tao nga magsisi sa kanilang mga kasalanan, mga pinagagawa nila sa mundo. Nandyan ang Panginoon nakahanda nga magpatawad sa mga tao. Kaya lamang ang mga tao matitigas ang puso't isip nila. Hindi sila nagpapakumbaba, hindi lumalapit sa Panginoon, hindi magsisi sa kasalanan, kundi nagpapatuloy pa sa kasalanan. Hallelujah. Hallelujah. Sa number 2, sa letter C ito sa number 2. Dito na tayo magwawakas. Hallelujah. Pangalawa, makikita po natin sa Isaiah chapter 1 verse 18 hanggang 20. Sabi doon, kumusta kayong mapuputi kahit na ang inyong mga kasalanan ay kulay na scarlet, kahit na ang mga ito ay kulay crimson. Kung kayo'y magpapakumbaba at magsisihan ang lahat ng mga kasalanan, ang sabi ng Panginoon, at kayo'y makinig sa akin, kayo'y kakain ng pinakamahusay na trigo. Yan. Ang sabi ng Panginoon nga, kahit daw gaano karumi ang ating kasalanan, kahit daw, ang sabi niya dito, kahit daw kulay crimson ang ating pagkakasala, nandoon ang Panginoon nagpapatawad. Kung ang tao ay lumapit sa Panginoon at magsisi sa kanilang nagawang kasalanan at magbalik luhod sa harapan ng ating Panginoon, patatawarin po sila. Kaya mga kapatid, mahal ko sa Panginoon, ako'y nagkabardin. Maawa na kayo sa sarili ninyo. Tanggapin na ninyong Panginoon sa buhay ninyo. Kaya kahit anong dumi ng kasalanan ng tao,
pwede ito paputiin ng Panginoon. Tulad sa nabasa natin dito. Kahit anong klaseng scarlet ng kulay ng ating kasalanan, na mahanda ang Panginoon magpaputi sa ating mga kasalanan at lilinisin ang ating mga kasalanan at patatawarin ang mga tao sa mga nagawa nilang pagkakasala. Pinapatawad ng Panginoon yun. Kung halimbawa ang tao magpakumbaba, magsisi, saka nagawa nilang kasalanan. Hallelujah. Ngunit, kung kayo'y magpapatuloy sa inyong pagkakasala, kayo'y papatayin ng espada at mapupunta sa impyerno. Doon masusunog ang inyong mga kaluluwa. Yan. Kung magpatuloy daw po ang tao sa kasalanan, hindi magsisi, lumapit sa Panginoon, papatayin sila ng espada. At pangalawa, mapupunta pa sila sa impyerno, masusunog ang kanilang mga kaluluwa. Hallelujah. Una, ito yung mga kasalanan ng tao. Una, mga tao sa mundo, lalaki at babae, sila'y nakikipapid. Yan. Marami po ngayon, mga kapatid, sa buong mundo, ang mga tao, lalaki at babae, nakikiapid na. Karumal-dumal yan, mga kapatid, sa ating Panginoon. Dapat kayo magbago na. Dapat kayo surrender na niyong mga kasalanan. Magbago na kayo at isuko na niyo sa Panginoon. Kung mayroon man dyan, mga pastor nga malapit sa inyo, church nga malapit sa inyo, mag-attend kayo sa gawain. Lumapit kayo sa church, mag-attend kayo para ang mga pastor nangangaral para sa kaligtasan. Dahil hindi naman ako makapunta diyan sa inyo. Hindi ko kayo kilala. Hindi ko alam bahay nyo. Kaya itong mensahe ng Panginoon, pinarating sa inyo ito dito sa YouTube, sa Facebook. Ginamit lamang ako ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay ko. Hallelujah. Dahil alam ng Panginoon ang puso't isipan ko, may bardin sa mga tao nga mga makasalanan. May bardin sa mga tao na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon. Kaya ginamit ako ng Panginoon dito. Hallelujah. Pangalawa, mga bakla at pumapatol sa kamukha nilang lalaki. Walang ibinigay, walang idinalang ang Panginoon na bakla. Naglalang ang Panginoon, lalaki at babae lang, pero walang bakla. Amen. Puri po, Panginoon. Karumal-dumal yan sa paningin ng ating Panginoon. Hallelujah. Pangatlo, mga tumboy, pumapatol sa kamukha nilang babae. Hallelujah. Yan. Karumal-dumal din yan sa harapan ng Panginoon. Walang linalang ang Panginoon na tumboy, kundi babae at lalaki lang. Kaya, mga kapatid, kung sino man ang mga may karanasan na ganito, magbago na kayo. Magbagong isip na kayo. Iwasan na niyo yung mga ganyang bagay. Dahil karumal-dumal yan sa harapan ng Panginoon. Galit ang Panginoon sa mga ganyang ginagawa ng mga tao. Bakla, tomboy, galit ang Panginoon dyan. Kaya baguhin na ninyong inyong sarili, magpakatao na kayo, at lumapit na kayo sa Panginoon, pagsisihan ninyo mga nagawa ninyong pagkukulang, pagkakasala. Siyempre tao lang kayo, hindi naman kayo perfect, hindi tayo perfect, tayo nagkakasala, pero ang Panginoon, nandyan lang siya, nakahanda magpatawad. Kung ang tao ay lumapit sa ating Panginoon. Maliban na lang kung hindi ang tao magsisi sa kanyang kasalanan. Kung ang tao hindi lumapit sa ating Panginoon, magpatuloy sa kasalanan. Kaya ang Panginoon, hindi siya namimilit kung anong kagustuhan ng tao, hinayaan niya, pero nandun pa rin yung awa niya. Nandun pa rin may ginagamit ang Panginoon para
iligtas ang mga tao. May ginagamit ang Panginoon, mga pastor, para mag-share ng mga salita ng Diyos. Hallelujah. Katulad ko, ginamit ako evangelist, prangkahan, magsalita. Ginamit ako sa YouTube, sa Facebook para makarating sa inyo ang mensahe ng Panginoon. Nais ng Panginoon nga mabago kayo bago siya dumating. Dahil pag dumating ang Panginoon, marami ang mapupunta sa impyerno. Dahil ang mga tao ayaw tanggapin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pang-apat, mga tao na maraming bisyo, nagsusugal. Yan, nagsusugal. Lahat ng mga sugal, hinaharap nila. Sugal sa kasino, sugal sa baraha, madyong, hallelujah, luto. Marami mga tao sa buong mundo na gumagawa ng ganito. Hindi rin kinalulugdan ng Panginoon ang mga bagay na yan dahil hindi yan galing sa Panginoon, galing yan sa kaaway. Galing yan sa dyablo. Hallelujah. Hindi kayo pagyayamanin ng Panginoon yan. Malulugi lang kayo at maghihirap lang kayo. Kaya mga kapatid, magbago na kayo. Iwasan na yung pagsusugal. Hallelujah. Panglima, mga tao na naglalasing sa alak, nagmumura, nag-aawayan. Yan, marami ngayon sa buong mundo nagiinom ng alak, mga lalaki. Pag lasing na, yan, nagmumura na sila. Kapwa niya minumura, kaharap niya minumura. Nakipag-away kasi wala na sa sarili. Lasing na. Tapos, hallelujah, pati mga babae natuto na rin mag-inom ng alak. Marami ngayon, hindi ko kayo nakikita, mga kapatid. Nakikita kayo ng Panginoon. Hindi ito sasabihin dito ng Panginoon kung hindi kayo nakikita niya. Hallelujah. Ginamit lang ako ng Panginoon dito para i-share sa inyo ang salita ng Diyos. Dahil nais ng Panginoon tayo lahat ay maligtas. Tayo lahat ay makasama sa kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah. Pang-anim, mga tao nga sinungaling, mandaraya, hindi tapat sa kapwa. Yan, nandyan na. Mga tao, marami nakikita ng Panginoon ngayon, mga sinungaling, mandaraya, hindi tapat sa kapwa, mga kiluhan, kulang sa timbang, nandadaya sila sa kanilang kapwa, hindi tapat. Tapat ang bumibili sa halagang gusto ng mga nagtitinda, pero ang timbang kulang. Nakikita ng Panginoon yan. Wala kayong may tago sa Kanya. Kaya mga kapatid, yung mga nagtitinda sa palengke, baguhin na niyo yung kuluhan ninyo ha. Para pagpalain kayo lalo ng Panginoon. Hallelujah. Kasi, kung patuloy kayo sa timbangan nga hindi tama, mandaraya, mawawala ang inyong mga business. Malulugi lang kayo. Hallelujah. Pang-pito, mga tao nga nag-hold up. Mga tao nga nag-hold up sa kapwa, nagnanakaw, at iba pang mga ginagawa ng mga tao na karumal-dumal sa paningin ng Diyos. Ayan. Mga tao nga mga nag-hold up dahil walang hanap buhay, walang pera. Kaya ang ginagawa nila, nag-hold up na lang. Pero ano nangyayari sa buhay nila? Pinapatay sila. Nahuhuli ng mga pulis. Kasi hindi sila naghanap buhay. Dapat maghanap buhay kayo mga kapatid. Huwag kayo ma-hold up. Para hindi kayo makulong. Hallelujah. At marami pa ang mga nagnanakaw. Nakikita ng Panginoon yan, nagnanakaw. Hallelujah. Alam ng Panginoon yan, nakikita yan. Hindi ako magsasalita dito kung hindi nakita ng Panginoon yan. Hindi ko naman kayo alam Hindi ko naman kayo nakikita. Kaya huwag kayo magalit sa akin, mga kapatid ko sa Panginoon. Dahil mahal ko kayo. Mahal na mahal din kayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Nais lang ng Panginoon nga kayo'y maligtas. Huwag kayo magkasala. At marami pang mga ginagawang karumal-dumal na
ng mga tao na kasalanan na nakikita ng Panginoon. Hallelujah. Kung sino man, mga kapatid, ang nakarinig nito, nawa baguhin na ninyo itong inyong mga sarili. Maawa naman kayo, mga kapatid, sa inyong mga sarili, sa inyong pamilya, sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Maawa naman kayo at baguhin na ninyo ang takbo ng buhay ninyo. Ngayon nga 2025, hallelujah, malapit na darating ang Panginoon. Hallelujah, magbasa lang kayo ng Biblia, lalo na sa sa pahayag, pag binasa nyo yan, malapit na. Marami na ang mga nangyayari nga ngayon, sabi nga ng Panginoon sa kanyang salita sa Biblia, darating ang mga salot sa mundo. Darating ang mga sakuna sa mundo. Yan ay nagpapatunay na malapit na siya darating. Nakikita ninyo siguro sa balita, di ba? Sa ibang bansa, lindol, building na nagkakatumbahan dahil sa lindol. Marami namatay. Yan, mga sakuna yan na pinadala ng Panginoon. Dahil ang mga tao, payaman ng payaman, hindi na kilala ang Panginoon. Sinasamba na nila ang kanilang kayamanan. Hindi na sila lumalapit sa ating Panginoon. Hindi sila magsisi sa mga nagawa nilang kasalanan. Akala nila hindi sila nakikita ng Panginoon. Nakikita ng Panginoon yan. Hallelujah. Pasalamat nga tayo dahil marami na rin ngayon ang mga Christian nakakilala sa Panginoon, pero mas marami pa ang hindi pa Christian. Kaya tayo, mga kapatid, nga tumanggap na sa ating Panginoon, tayo mga Kristiyano na, wag na tayo magbingi-bingihan. Ipangaral na natin ang mga salita ng Diyos sa buong mundo. Hallelujah. Mga kapitbahay ninyo, mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak, mga kapatid, pangaral ninyo mga salita ng Panginoon sa kanila para sila'y maligtas. Mga kapatid, hallelujah. At tulong-tulong tayo, mga kapatid. Hindi lang yung sarili natin. Magkaroon tayo, hingin nyo sa Panginoon, magkaroon kayo ng burden sa mga kaluluwa. Hallelujah. Maawa tayo sa mga ibang mga tao na hindi pa kilala ang Diyos. Hindi pa tinanggap nila ang Panginoon sa puso at isipan nila. Hallelujah. Hallelujah. Kung gaano tayo nagsisi sa ating mga kasalanan, kung tinanggap natin ang Panginoon sa ating buhay, naglilingkod na tayo sa Panginoon, tayo din magpagamit sa Panginoon, ipangaral ang salita ng Panginoon sa mga tao. Huwag kayo mahiya, huwag ninyo ikahiya ang salita ng Diyos na i-share sa mga kapwa natin ang salita ng Diyos para sila ay tumanggap at sumambadan sa ating Panginoon at pagsisihan nila ang kanilang mga kasalanan. Mga kapatid, tulungan mo ang mga tao. Huwag tayo magtamad-tamaran. I-share natin ang salita ng Diyos sa mga tao. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, mga kababayan sa buong mundo, kung mayroon kayo church nga malapit sa inyo, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Lumapit na kayo sa Panginoon. Lumapit na kayo sa church. Mag-ati na kayo para kayo mabago ng Panginoon at makarinig kayo ng salita ng Diyos at matanggap ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon. Mararanasan ninyo ang kapangyarihan ng Panginoon pag tinanggap ninyo ang Panginoon sa puso, isip ninyo. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kayo, mga kapatid, hallelujah, nakikita ninyo ang inyong mga pinagagawa. Kaya isurrender na ninyo sa Panginoon. Huwag kayo magagalit sa akin kung ako'y prangkahan magsalita, sapagkat ang Panginoon ang nagsasalita sa aking mga labi. Pag binasa ninyo ang Biblia, matalim, magkabila talim, matatamaan kayo. Hindi lang ako, pati kayo. Hallelujah. Hallelujah. Hanggang dito na lang, mga kapatid. Hallelujah. Nawa
Marami makarinig nito, kung sino man makarinig nito ng mensahe ng Panginoon, maiksi lang ito. Hallelujah. Di ko alam kung mayroon pa ipapagawa sa akin ng Panginoon sa susunod. Kasi pag natapos ko ito ini-evangelist sa YouTube at saka sa Facebook, magpapahinga na ako 1 linggo. Yan. Sa loob ng 1 linggo, nangungusap sa akin ng Holy Spirit. May pinapagawa siya sa akin. May gumagawa na ako ng outline yan para meron akong ma-share sa inyo, mga kapatid. Meron ako magawa na ipapahatid sa inyo dahil inutusan lang ako ng Panginoon. Nangungusap sa akin Holy Spirit na ganito anak ang sabihin mo, ganito anak ang gawin mo, ganito anak ang i-share mo sa buong mundo. Nangungusap sa akin Holy Spirit. Hallelujah. Mayroon verses na itinuturo sa akin ng Panginoon. Hallelujah. Magbasa lang kayo ng Bible. Ito mga sinabi ko dito, mga verses na ito, hanapin nyo sa Bible. Matatamaan kayo dito. Hindi ko lang binabasa lahat. Kalahati lang. Pero mahaba ito. Mga verses na ito. Kung gusto nyo magbasa, buksan nyo uli itong Facebook, YouTube, at alamin nyo kung saan ang mga verses na nasabi ko, buksan nyo kung meron kayo Bible. Tapos basahin nyo doon. Hallelujah. Dito na lang kung magtatapos. Hallelujah. Salamat Panginoon sa oras na ito binigyan mo ako Panginoon ng lugar na tahimik, hindi maingay. Hallelujah. Kamukha kangina, maingay ang mga bata. Salamat Panginoon. Pinatahimik mo sila. Hallelujah. Para Panginoon makapagsalita ko sa YouTube na hindi maingay. Ama, salamat. Hallelujah. Hallelujah. Ang mga panalangin namin, Panginoon, talagang tunay nga sinasagot mo. Lord, nawa, Panginoon, ang mga tao na makarinig ng salita na ito, Panginoon, maiksi lamang ito, Lord, nawa. Kumatok ka sa kanilang puso't isipan, tanggapin ka na sa kanilang buhay. Pagsisihan na nila ang mga nagawa nilang kasalanan. Hallelujah. Hallelujah. Mangusap ka, Panginoon, sa kanila, sa kanilang pagtulog. Magpakita ka, Panginoon. Patawarin mo sila, Ama, sa mga nagawa nilang kasalanan, na karumal-dumal sa iyong paningin. Patawarin mo sila, Panginoon. Hipuin mo sila, nga nawa, Panginoon, magbalik loob sa inyo, magpakumbaba, magsisi sa mga nagawa nilang kasalanan. Ama, salamat sa mensahe nga ipinarating mo sa kanila. Nawa, Panginoon, sila'y mapagpala sa mga salita mo nito, kung sino man makarinig. Nawa, Panginoon, tanggapin ka na sa kanilang buhay at pagsisihan na ang mga nagawa nilang kasalanan. Mga kapatid, mahal na mahal kayo ng Panginoon. Ayaw ng Panginoon na mapunta kayo sa impyerno. Nais ng Panginoon makasama tayo sa kanyang kaharian. Kaya hindi pa siya dumarating, mga kapatid, dahil marami pa ang taong hindi pa nakakilala sa mundo. Marami pang mga tao sa mundong hindi pa talaga nakakilala sa ating Panginoon. Mas marami kaysa Christian. Ang Christian wala pa sa kalahati, pero ang mga makasalanan mas marami. Kaya mga kapatid, mangaral na kayo ng salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mensahe nga pinarating mo sa kanila. Hallelujah. Lord, pinupuri ka namin, niwalhati ka namin, tinataas kita, Panginoon, sa aking buhay. Kayo ang maghari sa aking buhay, Panginoon, sa aking family. Salamat, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.